Tecno Spark 20 Pro, anong maganda, anong pangit, diretsuhin na natin. So, meron siyang 6.78 inches IPS LCD na display na capable up to 120Hz na refresh rate. Yung chipset naman natin is naka MediaTek Helio G99 with 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Meron tayong battery capacity na 5,000 mAh na capable up to 33 watts of wired charging. So wala siyang reverse charging and wala din siyang magnetic charging. Pagdating naman sa kanyang protection, meron siyang glass front. Walang nakaspecify kung Gorilla Glass ba or hindi. Then meron siyang plastic back. Then meron din siyang plastic frame. Pero kahit papano, meron naman siyang IP53 dust and splash resistant. And pagdating naman sa kanyang main camera, meron siyang 108 megapixel na kaya ng maximum na 2K at 30fps na video quality. And pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron siyang 32 megapixel na for some reason kaya din niya ng 2K at 30fps na video quality. So yan yung pag-uusapan natin mamaya. And yung presyo naman niya is 7,499 pesos and 6,299 pesos naman pag meron kayong bigating voucher sa Shopee. And lastly, yung available variants is Moonlit Black, Frosty Ivory, and Sunset Blush. So pag-usapan na natin, ano ba yung mga nagustuhan ko dito sa Tecno Spark 20 Pro? Una is sobrang nagustuhan ko yung kanyang temperatures. Hindi siya nag-overheat, wala siyang throttling issues, even for a MediaTek chipset. Makikita nyo dito, nagretest ako sa Antutu, yung starting temperature natin sa harap is 26.8, then yung starting temperature naman natin sa likod is 26.6. Then after ng ating Antutu benchmark test, ito yung naging result ng temperature natin sa iba't ibang areas dito sa harap, then ito naman sa likod. And ginawa ko din siya sa Wildlife Extreme Stress Test. So, ganun din. Sobrang ganda din ang ating naging results when it comes sa temperatures. Nakakuha pa nga siya ng 99.7% stability dito sa ating stress test. And 425,000 points naman sa Antutu. Pagdating naman sa ilang games, ito yung mga maximum settings na pwede mong magamit. Sa Mobile Legends, meron siyang up to super na frame rate and ultra na graphics. To be honest, actually yung Mobile Legends, halos lahat ng entry-level smartphones na lumalabas ngayon, minamani na talaga yung ML. And syempre, ganun din dito sa Tecno Spark 20 Pro. Wala akong experience na kahit anong lag or kahit anong frame drops dito habang naglalaro ako. Even heavy game katulad na lang ng Genshin Impact is kinakaya niya pero don't expect too much. So ang pinaka-smooth na kinakaya niya is dapat nasa lowest yung ating graphic quality. Then pwede nating iset to 45 or 60 yung ating FPS. Pero even nasa lowest yung ating settings, may pailan-ilan pa rin tayo na may experience sa mga frame drops. Pero still hindi ko siya i-consider as cons or totally pangit dito sa Tecno Spark 20 Pro. Kasi for a phone na under 7,500, kaya niyang patakbuhin yung pinakamabigat na game sa Google Play Store at a playable state, di ba? So, ayun, consider ko siya as pros. Isa pang nagustuhan ko dito is yung kanyang punch hole kasi nagsisilbi din siya as parang dynamic island ng Apple. Yun nga lang, konti lang yung kanyang functions, hindi katulad ng dynamic island talaga ng Apple na supported na mga iba't ibang applications. Dito sa Tecno, ang supported lang niya is itong 5 features. Although siguro masasabi pa rin natin as gimmick to, pero still, nakakatuwa siya. Last siguro na nagustuhan ko is itong stereo dual speaker niya na nakalagay mismo sa box na 400% big volume. So napansin ko mas malakas and mas maganda yung sound quality niya compared sa other phones na nasa gantong price point din. Yung iba kasi is either sabog yung sounds or naka mono speaker lang. Unahin natin sa unang con, sa tingin ko dito madidisappoint yung mga gyroscope users kasi natry ko siya sa Call of Duty and sa Firelight. Parehas delay talaga yung kanyang gyroscope. Tapos kung rhythm gamer ka, sad to say na hanggang 5 fingers lang yung supported ng kanyang multi-touch. Feeling ko pati mga FPS gamers na gumagamit ng 5 or more fingers sa game is magiging affected din dito. And lastly, yung ating 108 megapixel na camera is pakiramdam ko parang gimmick lang talaga to sa mga phones. Since higher megapixel doesn't mean better quality ng pictures, pero syempre yung mga average users or yung mga wala masyadong alam sa camera is
mapapabili sila dito. Now, hindi ko sinasabing pangit yung pictures niya or yung video niya, pero kung sasabihin mo na 108 megapixel tapos 2K at 30 FPS yung mga video quality, syempre i-expect mo doon na sobrang ganda. Kasama na din dito sa cons yung wala siyang stabilizer and wala siyang macro camera. Ngayong nalaman nyo na yung pros and cons, sulit ba para sa inyo? Para sa akin sulit naman, pero gusto ko din malaman yung thoughts nyo sa comment section.